Mga batang 80s, kilala natin siya bilang isang cute at bibong-bibong child star. But sa mga Gen Z ngayon, kilala natin siya sa social media. Medyo controversial na online seller, live seller. Isang karangalan na makasama natin siya ngayon at makausap, Matet. Hi, Hello. Matet! So, syempre, kailangan kong tanggalin sa utak ko yung inday-inday sa balitaw, tsaka ano yun, munting kerubin? Bunsong Bunsong kerubin. kerubin, Oo. 'di ba? Yung talagang may angel wings Oo. ka and Yung again, all. wala akong suot, Oo. kundi panty. Ah, Pero nung bata ka, inisip mo na noon na magiging artista ako no. like my mom. Actually, hindi. Nung time na yun, parang more on naglalaro. Na-enjoy ko. Kasi madami akong kausap. I didn't know Susan Roses na sikat. Oo. Si Maricel Soriano sikat, Eddie Gutierrez sikat, si Roderick sikat. Kalaro ko lang sila sa set. Alam mo, nakakatuwa kang panoorin nung bata ka kasi parang hindi ka umaarte. Actually. Para kang naglalaro, natural lang. Oo, ganun naman ang ano nila sa bata eh. Nung Oo. araw. Sasabihin mo ganito ha, i-dictate lang sa'yo yung lines mo. And then you're good. Pero kasi may mga child stars na alam nilang umaarte sila, tapos alam mong binibigkas nila yung words nila. Oo. Pero ikaw nung time na yon, keber. Kami ni Ice, yung mga bagets nung time na yon 80s, Oo. wala kaming training. Walang training. Wala kaming workshop. Ano? Kumbaga, sinalang na lang kami. Oh, bahala na kayo dyan. Gaganto-ganto ka, ha? Tapos gaganon. Okay, tapos gaganon si Ice. Di ba? Gagawin mo yan dyan. Ganon kami. Ganun Kumbaga, kayo? wala kaming preparation. And you enjoyed that time? Yes, super. Pero after that, na-enjoy ko din naman. Nag-enjoy din ako sa childhood ko. Kasi pinatigil ako ni Mami mag-artista for a while. Yeah. Pagdating ko ng mga grade 7. So sabi niya, Matet, tigil ka muna. Nakita mo yung babae sa TV. Sabi niya sa akin, kaya mo ba yan? Sumayaw-sayaw ng ganyan. Opo. Hindi, tumigil ka muna. Sabi niya, so nag-aral muna ako. Tapos Kasi doon nung nagsimula. bata ka, parang alam na namin lahat na meron kang naughty side Yes. to you. Hindi mo na shake off pala yon. No. Hanggang ngayon. Tuloy-tuloy yan. Kumbaga, meron akong ano na hindi kasi ako pwedeng aapihin. And na-realize ko, kailan lang, ayoko rin ng nakakakita ng inaapi. Saan nanggaling yun? Hindi ko alam. Yung pagiging fighter mo na ayaw mong inaapi ka at ayaw mong may inaapi. I don't know. Siguro past life ko. Pero ayoko ng ganun. Ayoko nang aapihin ako. Lalo na yung pamilya ko. Hindi ko kayang makita na may ginaganon eh. Lalo na kung tama or kung sino man. Ayoko talaga. Mula noon hanggang ngayon that you're 40s already, hindi nawawala yung comment na ampon ka lang. Kakaumay na nga eh. How does that affect you? You know, para lang alam din ng mga nanonood Oo. at nakikinig sa atin. May nauna na sa kanila. Oo, nauna na yung mga helpers, yung mga drivers na hindi masyado napapansin ni Mami. Nauna na sila, nakutsaing kami. So, hindi na kami masyadong napipikon dyan. Wala akong nakikitang mali sa Correct. pagiging adopted. Correct. Parang wala. Correct. Mm-mm. Pero kailan mo nalaman that you were adopted? Since nagkaisip ako, Okay. Yes, Hindi since siya tinago sa'yo. No, hindi, tinago. Si Mami hindi niya alam. Hindi niya alam ko na nababasa ko sa dyaryo, mga ampon ni Nora, and then the drivers and the helpers would say, putok sa buho, ampon, ganyan. Ampon ka lang naman eh, ginaganon. So there was one time, sinabi ko sa kapatid ko, kay Kiko, huwag mo kung ampon ka lang eh, narinig ni Ate Lot. Nung narinig ni Ate Lot, sinimulan na ako. 10 years old yata ako. Sinabi na ni Ate sa akin. Sa totoo lang, yun ang hindi ko naiintindihan sa kultura natin minsan na kapag hindi ka tunay na anak, ay you are good for nothing, na pag-ampon ka lang. Hindi ko naiintindihan bakit nila lang ang pagiging ampon. Totoo lang. Sa totoo lang, ang motherhood is not just about blood. 'Di ba? Ang motherhood is about your heart, about feeling. At kung tinuring ka ni Nora na anak niya, anak ka niya. Yes. Whether nanggaling ka sa sinapupunan niya o hindi. I think so too. Yung sa amin, alam mo, never namin naramdaman Never niyo na na. adopted because parehas ang turing eh. Sa tunay na anak, parehas. Minsan, mas kami papaborito.
Yung mga ganun. Siya, itong buwan na to, siya ang paborito. Tsaka yung dalawang lalaki, sa akin galit. Pare-parehas eh. Pantay-pantay ng turing. Kung sinong papagalitan, ikaw ang papagalitan. Kung anak ka man or ampon o ano, wala eh. Hindi namin talaga na-feel sa kanya. Kasi para kay Nora Honor, ang anak ay anak. Yes. Nanggaling man Definitely. sa iyong katawan o hindi, ang anak ay anak. Yes. At sinabi niya sa iyo yon. Sinabi niya na bandang 12 na ako. She felt like it was time. Tinawag ako and then she said, alam mo ikaw, sabi niya, anak kita. Si kuya mo, lumabas sa katawan ko. Pero kayo, anak ko kayo sa puso. Binigay kayo ng Diyos sa akin. So, sabi ko nga, nung time na sinabi niya sa akin yun, gumanon ako, umarte ako ng, kunyari hindi ko pa alam. Kasi baka magalit siya kay ate. Pero ang ganda nun, binigay kayo sa akin ng Panginoon. Yes. Same sila ni Ate Lot actually ng pagkakasabi. No, hindi pwedeng may dumating na tao sa buhay mo na hindi binigay ng Diyos sa'yo. Eh. Totoo. Hindi pwede Totoo. yun eh. So, binigay kami ng Diyos talaga sa Kanya at may rason kung bakit naging anak kami ng nanay namin. And she chose you. Yes. When my lola died, actually, my grandma, ang mami ni mami, siya ang kumuha sa akin. But after a year, 1 year old, first birthday party ko, first birthday ko, my lola died. Okay. On my birthday. Okay. On her way to my party, she died. No? So, naging death anniversary na yung birthday ko. May choice si mami. No? Na ibigay na lang, ibalik na lang ako. Kasi, ma-remind din siya eh, ng pagkawala ng nanay niya. Hindi niya ako binalik. Kasi So, pinili ka niya talaga. Yeah, akin na tong bata. Akin na. And that is stronger than any blood or biological. Yes. Ano. Kasi ito talagang hindi lang binigay ng Panginoon, pinili ka ni Nora Honor. Yes. I really want you to be my daughter. And that's, I think, special. Super. Diba? Super. Eh, ba't naiapektuhan ka pa rin? Ba't ka pa rin nagagalit kapag Eto sinasabing na. ampon? Hindi, kasi alam niyo kung bakit. Mainit ang ulo ko nung araw na yun. Na may problema ako. Oo, kasi minsan sa live selling ito, Oo. may mga nagsasabi kasi na ampon gumaganon eh. Hindi. Nakakairita na rin eh. Nakikita ko lang, sabi ko, nag-Facebook ako. Oh. Tinignan kong gano'n. Ay, Oh. kung binabash na naman. Sinong gabang ko? Mainit ang ulo ko eh. Alam mo naman tayo. So, mainit ang ulo ko. Pinatulang ko sila. Tapos kami ng asawa ko, tumatawa kami. Habang pinapatulan namin. Kumbaga, hindi na ako naasar sa ganun. Kasi, You are secure with Yes. Nora's love. But, pag gusto kitang paglaruan, dahil pinaglaruan mo ko, paglalaruan din kita. But, meron tayong isang recently lang na medyo below the belt. Yeah. Yeah. Ganyan talaga ang bipolar. Yun ang sabi niya. Ganyan talaga ang bipolar selfish. Yun ang Sabi Nino, Isang nagko-comment fan. or fan, oo. So, iba yon. iba yon. Bawal yon. At saka, generalize mo na lahat ng taong may pinagdadaan ng mental health challenge. Bipolar ha, hindi bipolar. Okay, so medyo below the belt. Hindi rin ako napikon doon, pero nagalit yung panganay ko. So we're going to do something about it.